Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang tuturo namin sa inyo mga ka-DIY. Sa araw na to, basic tutorial po tayo kung paano magpalit ng LCD ng Oppo A3s. Kasama natin si Arnold's Vlog. Follow nyo na rin yung Facebook page niya mga ka-DIY. So ayan, ito, pakita natin. Ang problema nito, yan, na LCD. So hindi na po yan talaga gagana. So, ang gagawin natin ay papalitan natin yan. So hindi tayo para menos gastos tayo, hindi na tayo magpapagawa sa mga cellphone technician sa bayan. Ang gagawin natin ay magdi-DIY tayo kung paano magpalit ng LCD. So ito, very technical po ito at medyo may kahirapan, risky. Baka pag kayo magpalit, masira nyo yung LCD, warranty void na po yun. So ingatan nyo na lang po, okay? So ayan, nag-order na lang po tayo sa Lazada. Ayan, kita nyo naman yung shipping. At ito na po yung dumating. Yung in-order po natin ay may kasama na pong screen protector, paste para sa LCD. At ito na po mismo yung LCD. Ayan. Ito po ang ingatan nyo. Kaya siya naka-bubble wrap para hindi ho mag-crack-crack. Bago na ho yan. Yan, may nakalagay. Warranty void if cell is broken. At yung mismo LCD. Ito yung ribbon niya. Ito po yung ingatan ninyo. At syempre meron rin tayo mga tools. Yan. Patanggal ang mga tornilyo at pangdikwat ng battery. Okay? So ayan, tinanggal, hindi na namin ipakita sa inyo, tinanggal na natin yung camera sa likod. Ito lang yung mga kailangan mong baklasin. At ito. Yan, pagsamasamahin nyo lang yung mga malilit na tournicles or tornilyo. Yan, so sa pagtatanggal dito mga ka-DIY, pwede natin ipatong dito. Yan. Na parang flat screw dito mga ka-DIY ito. Yung ribbon, dahan-dahan nyo pong tanggalin yan. May gilid. Yan. Yung ribbon ng battery. Tapos ito naman, patanggal ng battery. Pandikwat. Hindi ho kasi pwedeng mabutas yung battery kasi sure na pagtatanggalin yung battery, dito muna, di ba? Unahin nila. Yan. Gilid natin. Tapos, next thing is ito na lang ribbon ng LCD. Dito sa gilid lang. Tapos, natanggal na rin kasi yung LCD, wala na rin pong paste ito mga ka-DIY. Yan lang po ang isura ng cellphone, o laman loob ng cellphone natin. Okay? So sa pagbabalik, ganun lang din po yun. Tuturo namin sa inyo. Yan, kasama natin si Arnold's Vlog. Papakita niyo yung talent niya sa inyo mga ka-DIY. Mahilig din kasi magbuting-ting tong batang to eh. Yan. So yung channel ni YouTube channel ni Arnold's Vlog. Yun, Arnold's Vlog din po. Motivate. Balikan natin. So yung mga ka-DIY, kailangan lang po natin linisin yung gilid na paglalagyan natin ng paste na kung saan para idikit natin yung LCD para mas makapit. Kailangan natanggalin natin yung mga oil dirts at yung mga residue, yung mga objects na kung saan magpipigil na dumikit yung paste natin. So ayan, tatanggalin po natin yung paste na natira na kung saan ito po yung dating pinagtanggalan. Okay. Para mas makapit. Parang tuko So yan, nilalagay na ho natin ng paste. Dahan-dahan lang po at huwag pong masyado madami. Yan. Lahat po ng side yan kailangan lagyan. Even po yung paglagay. Pantay-pantay ibig kong sabihin. Yan, ingatan lang po natin na malagyan natin ng paste yung sa may speaker at yung camera mga ka-DIY. So yan, lalagay na po natin yung LCD. Ginamitan na ho natin ng suction. Para sa ganun, hindi ho siya madiinan yung screen ng LCD kasi masilan po yan, baka mag-crack. Yan, tatanggalin na rin ho natin yung sticker ng warranty. Kasi check naman natin. Yan. Make sure na mailapat nyo ho na maayos yung LCD at huwag nyo masyadong diinan, baka ho mag-crack. Sa gilid lang, side by side nyo lang po yan ididiin. Ganyan. Ganyan lang po yung pagdiin mga ka-DIY, gilid. Hindi ho dito sa mismong ibabaw. Next thing na gagawin natin ay ilalagay na natin yung ribbon ng LCD. Make sure na maitapat nyo ng maayos yung pin o yung port. May mga kanya-kanyang butas po yan. Tapos sunod ay yung battery na mismo. Ingat lang po talaga sa paglalagay nito mga ka-DIY. Yung ribbon niya kasi baka ho mabali o maputulan ng ngipin. Dapat sakto talaga sa butas. Make sure na maidikit nyo talaga to at maririnig nyo naman yung click sound pag sumakto na yan. Okay? Tapos ipipix na natin yung tape ng battery. Ito may tape yan na balot. Tapos
lalagyan ho natin siya ng tape para sa ganun mas kumapit ho siya. Ito ho kasi yung battery na non-removable, di ba? Ang purpose po niyan para ma-reinforce po na hindi ho magalaw-galaw yung ribbon. Tama. Yan, magkabilahan yung lalagyan natin ng tape, mga ka-DIY. Yan, bago ho natin ilalagay yung dito, yung camera sa likod, titestingin muna natin. Okay, testingin natin. Yan yung on button niya. Yun. So, yan, gumana na. Make sure lang na pag gumagawa kayo nito, mga ka-DIY, ay naka-charge po yung battery para matesting nyo po. So, ayan. Oop. Ayan, nilagay natin yung... Yun. So, ang proseso na gagawin natin ngayon, mga ka-DIY, ay ititesting natin yung screen. Dapat ho gumagana kung nagtatype lahat ng alphabet at yung numerical niya. Try natin. Gawa tayo ng kunwari. Ayan. Sige. Lahat po yan dapat gagana. At dapat soft touch po lahat yan, mga ka-DIY, hindi po hard touch. So, okay siya. I-call mo, kunwari. Yan. Dapat gagana din yan. Okay. Sa messenger. O sa message mismo. Yan. Gawa tayo. Compose tayo, kunwari ng message. Yan. Lahat ng alphabet dapat dyan gagana, mga ka-DIY. Yan. Kasi kung may hindi lang po gumana dyan, ibig sabihin, may problema ho yung LCD o may mali sa pinagkabit. Tsaka hindi po pwedeng nag-ghost touch. Yung kahit wala kang pinipindot, siya mismo ang nagtatype. Okay. Send mo, kunwari. Okay siya, no SIM card. Okay. Back muna. Camera naman tayo. Yan, camera tayo. Oh, gumagana naman yung hindi pa kasi natin ikabit yung harapan. So yan yung likod, mga ka-DIY. Okay naman siya, oh. Oh, gumagana. Take mo yung photo, pindutin mo. Malinaw naman. Yun, malinaw yan. Ito kasi yung camera niya sa front, hindi pa natin nailagay. So yan, okay naman. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na ho natin kasi okay naman siya. Check natin sa messenger, kunwari tatawagan natin. Hindi, tataklatan nga lang yun. Oh, sige, tawagan mo yung messenger niya. Ayan, tinatawagan na ho yung messenger. Naka wifi naman na siya, no? Ayun. May tumatawag, testing natin. Kung gagana yung speaker naman ngayon, ang check natin. Loudspeaker natin. No. Okay na ba? Ha? Okay na ba yung phone? Oh, okay, gumagana yung speaker, gumagana yung video. Wala yung front end. Yung sa'yo, yung front mo, patinan natin. Video mo. Bi, nagulat ako. Ano sa vlog pala to? Okay. Okay, okay na to. So, ilalagay na natin yung ano ngayon. Yung speaker niya sa likod. So, okay ho yung touchscreen niya, mga ka-DIY. Soft touch po siya. At lahat po ng alphabet at numerical, gumana naman. Wala namang problema yung speaker niya at yung camera niya. Okay? So, ilalagay na ho natin yan. Pipix na ho natin. Patayin ko muna. Kapag pipix naman po lahat, kailangan na patayin muna natin, mga ka-DIY. Yan, ang process naman na ito, mga ka-DIY, ay ilalagay na ho natin yung sa may part ng back camera. May ano po yan, Yan, oh. Meron din siyang port. Yan, kung makikita nyo po. Make sure na mailalagay nyo ho na maayos doon. Yun. Basta may click sound ho, yun, tumapat ho talaga yun. Tapos yan, pipix na ho natin yung mga tournicles niya. Tornilyo. Tournicles ho ang tawag namin dito sa SPC para social. Ang kagandahan dito sa tools na to ay may magnet na ho siya. Maliliit po kasi yung mga tornilyo na yan, kaya medyo mahirapan tayo, lalo na pagka katulad ko na medyo malabo na yung mata. Yan, sa paghihigpit po ng tornilyo, wag naman ho masyado mabigat yung kamay nyo para hindi ho mag-crack yung LCD, di ba? Yung tamang ano lang, higpit. So yan, hihigpitan na po natin lahat ng tornilyo ng mga ka-DIY at tapos ilalagay na rin natin yung back case nya, di ba? Sige, kung okay na yan, ilagay na natin. Make sure lang na wala kayo nakalimutan ng mga tornilyo, dapat na ilagay ho lahat.
Ito ho kasi mga ka-DIY, kailangan ho natin tanggalin itong sa camera, yung sa likod, kasi ito yung nagko-cover o nag-handle doon sa ribbon ng battery at ng LCD. Tama? Yan, lalagay na ho natin yung back case po niya. May mga ano din po yan, connection din po yan mga ka-DIY. O yan o. Yan. Para dito yan. Ito o. Itong mga to. Kaya ingatan din po natin yan o. Ito yung connection niya. Ito. Dalawa. Okay. Meron din sa taas yan, di ba? Yan o. Yan. One. Saka dito. Meron din yan para dito mga ka-DIY. Yan o. Sa paglalagay, ingat lang din po. Tapat nyo lang. Yung sa mga button ng volume at yung switch on nya, di ba? Yan din. Make sure na nakatapat talaga yan. Yun. Ingat nyo lang. Yun. Okay. So ngayon, i-check natin yung mga volume nya, yung button ng volume. Yung gumagana. Ano tayo ng sounds, music. Yun, okay na. Ihina mo. Okay na. Takasan mo. Okay, very good. Yung on-off nga, patay mo na yung ano, baka makapirit ako. Yung on-off niya, okay. Gumagana na rin on-off niya mga ka-DIY. Tapos yung touchscreen niya, oh. Ang bilis lang. Oh, diba? Tignan din natin yung camera niya harap at likod mga ka-DIY. Yun. Okay na. Tapos yung sa ano naman, likod. Okay, good. Next na gagawin ho natin mga ka-DIY ay ilalagay ho natin yung screen protector nya. Pero dapat malinis po talaga to. Okay? Lalagay na rin ho natin yung slot ng lagay ng SIM card at ng memory card. Hindi muna ho namin sa inyo yung screen protector nya mga ka-DIY. Yan ho. Saktong-sakto lang po yan. Kasama na po yan sa binili namin. Kaya lalagyan muna natin ng tape mga ka-DIY para sa ganun ma-reinforce yung pagdikit ng paste, di ba? Sa LCD niya. Ganyan ho talaga sa lahat po ng gumagawa ng mga technician. Nilalagyan po nila ng tape po talaga yung mga ka-DIY. Mga siguro 3 days pwede na. O mas maganda 5 days para mas dumikit po talaga mga ka-DIY. Yan, lagyan natin ng tape. At the same time, ilalagay na rin natin yung casing niya mamaya. Yan, last but not the least. Okay. Ganyan, side by side po yan. 4 na tape. Tapos ilalagay pa natin to para mas mapuwersa. Yung screen protector niya mga ka-DIY, saka na lang muna natin ilalagay kasi wala ho siyang kasama o wala rin po tayong alcohol at yung tape niya. Hindi pang ito kasi pag ilalagay mo to dapat linisan mo talaga to na maigi para hindi ho siya ganito. Hindi siya magkaroon ng bubbles, okay? So yan, nakatipid na ho tayo kung kayo ang gagawa, pero ito ay very technical at very risky kasi mamaya madiinan nyo tong LCD na bagong bilhin nyo, wala, sayang din, di ba? So dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Ayan, so ito, nabili ho natin pala tong LCD ng nasa 1.5. Meron ding mura, 1,000, pero mas maganda yung 1.5. At kung mas may ka pa yung OEM, mga 2,000. Kasama na ho pala yung mga tools niya at yung paste. May kasama ho siyang paste mga ka-DIY. Ito. Ayan. Okay? Saka screen protector. Yan yung mga kasama na pati yung shipping. So pag magpapagawa ka sa mga cellphone technician, baka ito nasa 2,500 or 2,000. Depende ho sa brand. Okay? Ng cellphone at depende rin ho siya sira. Okay? So yung 1.5, kung sakali nagpagawa ka sa labas, kalahati na yun yung natipid mo. Diba? Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So, ayan. Subscribe at follow nyo na rin sa Facebook page niya si Anon's Vlog mga ka-DIY. Ayan, talent din po niya ito. Mahilig din siya mabuting-ting dahil nakalimang cellphone na yan. Okay, ilang beses na nabasagan yan dahil sa pag natutulog, dinadaganan niya yung cellphone niya at yung pag nagbubulsa siya sa likod. Yan, ingat lang po kayo. Sundan nyo pala yung proseso na pinagawa ho natin mga ka-DIY. Ito po ay Oppo A3s non-removable battery pero nagawa natin ng paraan. Nagpalit tayo. Ito po yung LCD nya na nasira. Yan, nabagsak kasi ito. Yan. Then, okay naman yung nya, touchscreen nya. Soft touch naman kaya okay na yan. Natanggalan natin yung sticker ng warranty. So wala nang warranty ito kasi okay naman. Diba? Ang warranty lang naman yun na pag hindi gumana or nagugustouch yung LCD niya or yung liquid crystal display.
Yan, maraming salamat. To God all be the glory and burn time. Signing off.